Eh bagay sinabi ko na, ibabalik ko sa tama. Ibabalik ko sa 500. Kasi, alam naman natin hindi natin kaya, pero ginamit sa kampanya. Buti na lang ako pa rin ang binoto ng mga matatanda sa Manila. Hindi sila pwedeng makialam sa technical na usapan kung paano patatakbuhin ang lungsod ng Maynila. They are lawyers, I am not a lawyer. They know better than me. Isa lang ang binotong mayor ng Maynila. Isa lang. Tandaan niyo, kaya ko kayo tinakausap ng ganituan, ibababa niyo itong mensahe na ito. Binubuksan ko na ang pintuan sa inyo. Hindi ito bulahan, ha? Ang dami ko nang pinatawad sa inyo, ilang eleksyon na eh. Kaya kilala niyo na ako. Pero hindi, kasi may problema tayo. Oh. Senior citizen. Naku, malamang pag-uwi. Chairman, anong nangyari? Ano sinabi ni Yorme? Kayo naman si Chairman. Hindi, totoo. Kaya nga lahat ng problema nyo, alam ko eh. Dapat nga, kayo lang mga problema doon eh. Pero sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, Batang Maynila ako. Batang Maynila tayo. Hindi tayo dayuhan sa problema ng mamamayan. O, senior citizen, ang utang ng siyudad, hindi utang, bayarin. Kasi nangutang din naman ako eh. Pero sigurado ako, pinakinabangan ng tao yung inutang ko. Pero itong bayarin nito, bayarin ko yung recurring or what you call commercial loan. Ang utang sa senior citizen is 590 million. Ano? Ano ang maganda? 1,000 pero laway lang? O 500 pero totoo? 500. Di totoo naman. Bakit? Alam niyo ba't ko kayo tinatanong? Di ba pag araw-araw tinatanong kayo ng senior citizen? Chairman, ano na? Chairman, bakit ako hindi napabilang? Chairman, bakit nawala ako sa listahan? Chairman, buhay pa yung asawa ko, bakit siya nawala? Yan ang problema ng mga chairman, naaaway ng mga senior ka. Dagan mo. Siyempre, ikaw yung takbuhan, hindi mo kayo naaaway. Kayo yung hinahingan. So sa atin, kung pwede, eh bagay sinabi ko na, ibabalik ko sa tama. Ibabalik ko sa 500. Kasi, alam naman natin hindi natin kaya, pero ginamit sa kampanya. Buti na lang ako pa rin ang binoto ng mga matatanda sa Manila. So, isa naman tayo real talk lang. So, ibabalik ko sa 500, pero ibabalik ko yung maayos na dating sistema. Botante, hindi, may sakit o wala, nakuha o hindi, retroactive, lahat muli magkakaroon sa mga. Para wala na kayong sasagutin, Chairman, hindi ko po nakuha yung kahapon, nakunay, na idala na sa City Hall. Forfeited na. Hindi ko gagawin timawa ang mga tao sa Maynila. Once binigay ko, maglulubi-lubi tayo pag hindi nila nakuha. Kung 11 buwan, hindi niya nakuha. Pagdating ng Disyembre, 12 buwan ang makukuha niya. Okay? So, parang sagot mo, di ba, Chairman, nagkabigayan pa lang ngayon. Wala ka na yun. Ang sagot mo na susunod, huwag kang matalala. Sa susunod, doble ka na. Di ba? May sagot ka. Ngayon, hindi mo malaman na sagot mo, bakit forfeited? Bakit forfeited? Eh, talagang nalilito kayo dyan. Bukod doon, ibabalik ko rin yung gatas, ibabalik ko rin yung cake, ibabalik ko rin yung regalo ng natin. Tapos, pagkawayanan ninyo, ito, problema nyo rin. Sa Lunes, first diretso meeting ko, ang patayanan nyo ha, gahanap lang ako ng pera talaga. I hope within over the weekend, makahanap ako. Nag-i-squeeze talaga kami ng pera. Baka bumili na ako ng gamot sa ospital at health center. Kaya naman sa Lunes, i-update ko ang taong lungsod, mamamayan sa lungsod. Kung sa darating na mga araw, makakakuha na. Kasi huminto na po ang supplier natin ng February pa. Yung isa naman, huminto, Oktubre pa. Wala nagsasabi sa inyo yan.
Walang nagsabi. Pero alam nyo, yung constituents nyo, walang nakukuha ang gamot. O baka nga kayo, isa wala rin nakukuha ang gamot. Okay? So, Lunes, ang tabayanan ninyo, mag-a-announce naman din ako na kung tayo ay kasi gagawin ko, yung pera dito, may natira pa, ipunahin ko lang bumili ng gamot. So yung senior citizen, ibabalik ko yung 500, pero sabihan niyo sila ha, hindi ko na nakawin yung due sa kanila na 1,000 nung nakaraan. Kasi wala akong bagong batas. Sabihin, di ba may 3 bulig na dapat natatanggap yung senior na yun? Kikilalanin ko yun. Para hindi kayo malilito ako, sige, ihimay-himay ko ha. Di ba may 3 bulig na? June. Yun na. June, May, April. Kasi hindi ka isa ng kampanya, yung January, February, March. Tama? Pero nung tapos na yung kampanya, yung April, May, June, wala. So, nag-aantaba yung mga minamahal kong lolo at lola sa Manila. Kailan ba? So, 3,000 yun. Nag-usap kami ni Treasurer, sabi ko, sabi niya, Sir, total babaguhin natin yung batas. Ibabalik natin sa dati. Baka pwede, doon na tayo magsimula sa dati. Sabi ko, hindi. Gusto mong i-ice pick ka ng mga matatasan. Dinirahin mo pa yung tatong nila. So, anong garantiya? Pag-uwi ninyo, sabihin nyo sa kanila, yung utang sa kanila na 3,000, kinikilala ni Yorme. Okay? Kaya ba kang lalaki kagad sa karap nilinig kayo sa sobrang? Inihimay mo yun kinikilala ni Yorme. Kasi amin na talaga yung batas ngayong July, effective July 1. So ngayon, ang susunod na itatanong sa inyo, okay lang ito ba nakabigay ni Yorme? Yan naman talaga. Talaga naman yan. Papapasensya rin ng mga minamahal kong lolo at lola. Uuriratin kayo yan Tsaka yun lang. Kaya nga, tinadandaan ko kikilalanin ni Yorme yung 3,000 na pagkakarutan ng siyudad ng Maynila sa ating mga minamahal na matanda. Babaguhin, gagawin maling handa ulit. Paano ko ibibigay yung 3,000? Wala kaya 590 million. 590 million. Wala akong ngayon. Wala akong 590 million. Diretsahan na tayo. Ang gagawin ko, nung kinausap ko si Treasurer, pati yung maling handa na ngayon. Di ba, binigay yung maling handa? O, 3 buwan. Mamaka, 1.5. Papawasan ko yung April, itadagdag ko, magiging 2.5. Gets? Susunod na parte. Mamaka, 1.5. Tama? Papawasan ko ulit yung isang bulig. O, magiging 2.5. Tama ba? Hanggang sa matapos yung pagkakarupan sa kanila ng siyudad ng Manila. Makatwiran ba? Una, huwag na sila mag-alala. Maraming kinakabahan. Naku, baka hindi na ibigay ni Yorme, kawawa naman kami. Tama naman yun. Baka magiganti si Yorme, kawawa naman kami. Hindi. Mali lang. Let's call it a spade. Mali yung ginawa. 945 million, ginawa mong doble, magkano na? Kulang-kulang 2 billion na. Hindi, kahit yung mga matatanda na kinausap ko, wala silang pakialam sa presyo. Ang pakialam nila, ibigay mo sa tamang oras. Yun ang gusto ng mga matatanda. Ibigay ko rin dapat sa kanila. At ibigay, pag hindi na nakuha, dapat retroactive. Okay? So, maliwanag. Naintindihan natin, ibigay, kikilalanin. Babaguhin, ibabalik sa malinanda, pero yung benepisyo dati na wala, ibabalik. Yung hindi dati nakakakuha, makakakuha. Yung may sakit, makakakuha. Yung hindi botante, makakakuha. Basta rehistrado sa barangay nyo na residence. Hindi rehistrado sa eleksyon. Hindi tayo nagbibigay ng serbisyo dahil nagbibilang tayo ng botante. Nagbibigay tayo ng serbisyo dahil mamamayan natin sila sa lungsod ng Manila. Di ba nga? Lumiwanag na tayo? Ano ba? Yun na muna. Budget ninyo, nakarin nyo na. Budget nyo yan. Wala kayong mararamdamang pangabuso. O tapos, puntahan ninyo yung mga papagawa ng building. Apartment, lalo na.
pati apartment, hindi pinakalpas ng zoning. Sabihan niyo yung mga gumagawa ng apartment, kapagawa, paparenovate ng building, bago na ang zoning board, bumalik na sila sa Maynila, mag-apply na sila ng zoning permit. Sabihan niyo yung negosyante niyo na magbubukas ng negosyo, hindi makapagbukas ng negosyo dahil hindi pa na-areglo ang zoning permit. Sabihin mo sa kanila, mag-apply na sila ngayon, bago na may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Kasi pinoproblema rin yan ng mga chairman. Pag ninegosyo na, saan nakakita? Gusto yung malalang eksena. May isang matanda, yung anak niya nangutang sa Pag-ibig. 600,000. Nangutang. Kapagawa niya yung apartment, yung may isang logo doon, hinihingan siya 500,000 para mag-renovate ng apartment. Anyway, nag-desisyon ng taong bayan. Yung election na lang hindi ko nakakakampi, hindi ko ba kayo nadadala? Oo, maganda naman tayo, kasama-sama na tayo. Ako hindi ako perfecto Hindi ako anghel. Pero ako lagi ako gusto ko makakita. Pahalin natin yung mga nasasabi. I really want to make Manila beautiful. It's a vision. It's a dream. It's a plan. But everything starts with a vision. So, can I do it on my own? I cannot. I need your help. We have to come together to make Manila beautiful. That's a truth. Yung iba sa inyo dito, itinatag pa lang ng barangayan, barangay chairman. Yung iba sa inyo dito, 3 balik na. Kasi yun, nakatikin na tayo ng 3 taong ginhawa. At sabihin nyo sa congressman ninyo, huwag silang makikialam sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Ang trabaho nila, binoto natin sila to represent us in Congress, gumawa ng batas. Hindi para turuan yung chairman humawak ng parking space. Hindi para turuan yung chairman mag-deliver ng bulaklak sa patay para kumita. Hindi para turuan yung chairman, itong area nito, ikaw mangolekta ng vendor. Nobody can hide from me. Now I'm giving you an opening. I'm giving you an opening now. Today, as we start with the new government, itama natin ang mali. You tell them that. You tell them that. Sila, congressman, gumawa ng batas sa kongreso, kumuha ng resources sa national government, galing at gastusin ng tama para sa drainage, para sa kalsada, para sa eskwelahan. You tell them that. I will not tolerate those things anymore. We have now an opportunity together to correct where we're going. Kung gusto nilang bati-bati kami, walang problema. Pero hindi sila pwedeng makialam sa technical na usapan kung paano patatakbuhin ang lungsod ng Maynila. They are lawyers, I am not a lawyer. They know better than me. Isa lang ang binotong mayor ng Maynila. Isa lang. Hindi 6 ang mayor sa Maynila. Now, am I willing to work with them? Yes. Gagawin ba nila para sa kapakanan ng taong bayan? Bayan, I'll be with you. Pero personal lang, para alagaan lang si ganito, alagaan lang si ganyan, porbetso dito, porbetso dyan. Tapos na ang araw ngayon. That's it. We move on with our lives. Marami tayong challenge. Marami tayong problema. Na-resolve pa ba nila yung basura nyo?
Sila ba nakalisulba? Oh, hindi huwag na Cisco. Sino nakalisulba? Mayor. Tama mali? Sino magkakakal ng drainage? Mayor, yeah? Hindi Cisco. Ibig sabihin, it is the position. Was great responsibility. It's not them. Kaya sabihin nyo sa mga chairman na nakisapakat sa mga parking at saka vendor. Diyan sa District 2, diyan sa District 3. Tumigil na kayo. Huwag nyo nang hintayin, ilabas ko pa yung papel na hawak ko. Mag-i-election din kayo. Ako may hawak ng papel, sigurado ako. Pero hindi ako bastos. Hindi ka tulad nila. Anong gusto ko na ito? Tahimik ka lang tayo. Sunod na lang tayo sa gawain na sabihin natin makakabuti. Sama-sama na lang tayo. Masama ba yung hinihingi ko gano'n? Kaya kami sa ako sila makikita. Kalsada, tatayo ako ng building. Wala na talaga ang gobyerno. So anyway, kasi yun lang yung start warning sa dulo. Bibigyan sila ng bokeh, para may kayo sila. Bibigyan ng tayo. Para hindi mo sila makita. Alam mo na nila yung pagbinas. Okay, so anyway, hindi ko kayo sinerpo na sa dulo. Yung salita na yun, para sa kanila. Sabihin nyo yan. Kung tatanungin kayo. Alam ko naman tatanungin kayo eh. Meron nga akong kilalang congressman eh. Hindi naman binanggit yung pangalan mo. Pero yung pangalan mo nandoon sa ano. Pinagawa mo parang gayo na tinapang mong eskwela ka. Ginamit mo yung pera ng taong bayan. Hindi, ito. Ang masakit nga, sige, gusto ko rin i-correct ang sarili ko. Kasi meron din ako mali. Patawanan ninyo ako. Ipinaboto ko sila sa inyong dati. Pasensya na. Hindi ko naman nakakalain. May totoo pala sinasabi ng isa ng mga matatanda. Ang tao para makilala mo, bigyan mo ng kapangyarihan. Lumubo ang mga ulo, nagkahydrocephalus eh. Okay, ako na. One way or another, it's my fault. Pero yung pag-uugali nila, hindi ko naman fault. Pero nandiyan nga, water under the bridge. That's me. Okay? So, sabihin nyo sa kanila, mga chairman, I love you. Para kayo nabunutan ng dinig, ano? Hindi, ako na. Ako na magpapakababa. Pinatatawad ko na kayo. Sa mga kakapi ko naman, pasensya na kayo. Mahirap lang naman yung... Hindi, kapwa-chairman niya naman yan. Sila, inutusan ng ibang tao, kawain kayo. O ngayon, sa mga kakapi ko, inutusan ko kayo, mahalin niyo sila. Kaya, nakatawag tayo, sige ha? Mahalin niyo sila. Kapwa niya naman chairman niya. Hindi. Wala. Mahirap maging ama. Mahirap maging ina. Ang mga anak ko minsan naliligaw ng landas. Sino ba magmamalasakit yan? Kapit-bahay mo, uwi ka. Basta, I love you. That's it. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad to be. Okay? Let's open our heart, our mind. Humingi na ako ng katawa sa mga kakampi ko. Pasensya na kayo. Pero ayaw ko kayo rin na magiganti sa kanila. Ayaw ko rin sila pagiganti. Let's just focus sa mahalin natin ang lahat para naman sa kabutihan ng ating mga nasasagot. Pwede? You tell that also to everyone. Pinatawag na ni Koy si mga loko. Meron naman na lang. Hindi, pero hindi. Ano na kayo? Let's move on. Samahan niyo ako. So, ingat kayo. Uwi. Kasi every time, wag kayo manghiyang. Ulitin ko hindi ko binoto si Yorme. Siniraan ko si Yorme nung nakalala. May sakit yung kapitbahay ko. Nahihiya ko. Tanggalin nyo na yun sa damdamin ninyo. Dalhin ninyo sa akin yung isa. May gagawin pala akong isa. Sorry. Bababa ko sa inyo.
Hanapin ninyo lahat ang may sakit pag bumaba ako sa inyo. Kasi tinatapos ko lang yung paglatag on how are we going. We will bring healthcare services assistance. Hindi sa city lang. Bukod sa inuutosan ko kayo, nadali nyo dito, i-reverse ko, bababa ko. Kinukupo ko lang yung plano. Pero pag naipasa na yung batas, makikinabang lahat yung mga tao. So, I'll see you soon. O pwede ba ako magpa-picture ngayon? Nabalik sa tayo.